ay si Lola Evelyn na umakyat po sa atin na humingi ng tulong para po sa kanyang karagdagang financial support sa kanyang pagpapa-opera sa mata. Good news, na-operahan na po siya at nakakakita na po. Kaya lang yung kulang daw po yung budget, kaya tingnan po natin kung makadagdag po tayo ng pangtulong sa kanila. So without further ado, panoorin po muna natin yung video courtesy po ni Telio TV. Ito po yun. So yan, nandito ulit tayo kay Nanay Evelyn at yun, may good news si Nanay Evelyn, no, dahil sabi niya naoperahan na daw siya dun sa kanyang mata. So mabuting balita po yun. So nandito tayo para kumustahin natin siya, and at the same time para ibigay din yung pinabibigay ni Sir Will Lipat at ng buong team at ni Ma'am Luz Lipat yung financial assistance para nga dun sa pagpapa-opera, pagpapa-ano ng check-up, pambili ng gamot para sa mata ni Nanay Evelyn, para sa ganun na makakita na ho siya ng mas maayos at mas malinaw. So pwede bang makapasok? Opo. So ayan, pumasok na kayo. Pumasok na pala ako dito. Walang assistant. So yun, Nay, kumusta po kayo, Nay? Ito na, nakakita na po ako sa awa ng Diyos. So, ay ngayon, nagbihingi po talaga ako ng tulong na yung pera ang gigamit ko. Raman ko lang kay gabi na ang nagtawag yung hospital. Oo, na kailangan operahan po. Kailangan talaga na operahan. Kaya kung hindi daw maoperahan, balik na naman ako sa pag-laboratory. Oo. Ay gabi na ako, naghahanap-hanap ako ng pera. Kaya wala talaga kaming naman. At least kahit pa paano. So yun, may salamin na kayo, Nay. So, kailan kayo, Nay, nagpa-opera? Martis ako nagkuhan ng resulta. Libis agad At least Nay, kahit pa paano po yun, operahan kayo na ito yung pagpacheck up, yung laboratory niyo. Ayos na. Ma-operahan na ho kayo. Kasi kahit pa paano. Kita-kita ko ng mukha ko doon. Nakikita na ito. Ganito na pala. Matanda na ako talaga. Yan, kita niyo po, medyo komedyante po si Lola. Sabi po ni Lola, nakakakita na siya. Pero nung nakita niya sarili, talagang matanda na raw po. Komedyante si Lola nakakatuwa po siya at she's honest na tunay nga po dati hindi siya makakita. Pero ngayon nakakakita na po siya at nung nakita niya, sabi po niya, tunay po na matanda na daw siya at kaya yun. Nakakatuwa naman siya at honestly na sinasabi niya na siya daw po ay matanda na. Yan. Ituloy po natin yung video. So, magkano na yung inabot pang pa-check up, pang pa-opera ninyo? Sa pag-opera ko, na bukas pa makuha yung resibo, 7,000. 7,000. Ay, kung wala ko PhilHealth, Bali. 7,000. Nagamit ko doon. Oo. Kaya nga sabi ko, yun lang sana na may balik ko doon sa hiniraman ko. Opo. So, at least kahit pa paano pinahiram kayo? Nakakapin sa akin. Nahiraman humingi nakikita nito. So, ano pong ano ninyo? Kailangan ba, yung pag-ano ninyo, pag-pilis ninyo, kailangan taas lang talaga yan? Taas lang talaga ang... Hindi daw pwedeng bumaba? Dalawang buwan. 2 buwan? Oo, hindi ako makatagilid na ang katawan. Ayun po yung advice ng doktor? Oo. Tapos, nanay, ano ginagawa mo doon sa bahay? Sabi ko doon, naglalaba ako, naglilinis ng bahay, nagluluto, sa mga apo. 2 buwan. Tigil ako muna. Yan, tunay po kasi yon mga kaibigan, mga kababayan, tunay po na kapag po bagong opera sa mata, yun po ay advisable ng doktor na wag muna po kayong magtrabaho ng mabigat kasi kailangan po ng katawan nyo ang pahinga upang gumaling ng ayos. Ako po nung naoperahan sa ilong, tandaan nyo po, mayroon pong 4 na bukol na inalis po sa loob ng ilong.
talaga 6 weeks po akong pinagpahinga. Hindi po ako makabuhat ng kahit ano. Dahil nga po pagka nabenat, sabi ng doktor, mas lalala. Hindi gagaling yung sugat. Kaya tama po yung advice ng doktor na kailangan po si Lola dahil matanda na, kailangan magpahinga. 2 buwan. Dahil kung hindi po gagaling ng husto yung inopirang mata. Tulad po rin ni Lolo Dioscoro, nung naoperahan, nagpahinga rin po siya. Dahil kailangan po niya ng complete recovery. Kaya si Lola, 2 buwang walang trabaho sa bahay, pahinga lang. Kaya tama po yung advice ng doktor. It's good na sana sundin po nila. Tigilan mo na yung bahala na ano yan. At tsaga-tsaga na lang muna na yung at least kahit pa paano mas bumuti yung mas maging maayos para mas makita yun. Kasi kung tuluyan na kayo hindi makakakita, mas lalo yung wala nang gagawa ng mga ginagawa ninyo. Sana yung mga anak ninyo, kung sino man, na kung pwede, mag-assist lang sa inyo na ito. Pero yun nga kanina, yung anak ko, nanghirap nagtrabaho galing Bacolod, nanghiram doon ng pamasahe kaya matrabaho rin dito. Yun nga, hindi ko muna siya pinatrabaho kaya gawa ng yun ang naglakad-lakad sa akin pagpa-opera. Mabuti. Kasama ko ninyo. Oo, ngayon, nagpili talaga siya pagtrabaho kaya yung pirang-niraman niya pag yung college yung mga anak, hindi makapag kung wala rin ganito. So, talaga sabi ko, mga apo ko na lang ang ginaalalay-alalay ko. Oo nga po, sana yung mga apo ninyo, sila lang muna yung tumulong sa inyo kasi siyempre, matagal din ang panahon na kayo na yung gumagawa ng mga gawain. Sana sa akin, 2 buwan lang naman yun. Kaya pagka na-okay na naman kayo, at nasa makakilos-kilos na kaya. Hindi ako mabibina. Ayun po na. So, chill-chill lang po. Relax lang daw. Sabi ko, naku, binarelax ko lang ang sarili ko. Sana maipalik ko lang yung pera nga. Maano naman yan ay maaari ko. Nangangalit mo kasi walang yung nagkakabila. Wala yan ay so, at least na yung magandang balita kasi na-opera na kayo. Kahit pa paano ngayon nakikita nyo at yun makikita nyo na rin si Sir Roel tumutulong po sa inyo. Nung Friday kasi wala po siyang live, alam po sa susunod na Biyernes na lang kayo sa kanya para ibalita yung magandang balita po sa inyo na na-operahan na kayo at at the same time yun naaninag nyo na makikita nyo na makikita nyo na rin si Sir Roel Makilala ko na kayo ito na maano ko na siya. Pero nung nakit hindi nyo talaga sa Hindi niya maski ikaw. kahit na muna ganun po na. Dilim na. Wala ko na lang. Hindi ang boses lang. Mga kaibigan ko dyan, mga Pakinig niyo po. Talaga si Lola Evelyn, komedyante po. Dati daw po talagang wala siyang nakikita. Walang liwanag. Pero ngayon nakikita na po si Delio. At sana makaakyat po siya sa susunod kong Friday na live. Kasi unfortunately, this Friday wala po tayong live. Pero sa susunod sana makaakyat at nang makita po natin at ma-interview natin si Lola Evelyn kung anong masasabi po niya. Pero kita ko po sa kanyang mga mukha na talagang masaya siya at siya po ay nakakakita na ng ayos. boses lang. So yun lang yung mga namin. At least yun na, nakikita ko nga kay nanay na medyo nakakakita na nga siya kasi yung ngiti ni nanay at nakita niyo tayo na nag-aabot sa kanya na yung mga tulong na binibigay ni Sir Roel para sa kanya para sa pagpapacheck up, pagpapopera na mata ni nanay Evelyn, no? Kaya yun, napakabuti po at si nanay ay inoperahan na at ngayon nakikita na po niya tayo, nakikilala na tayo at kasi tayo nakakatuwa din Sir Roel na makikilala at makikita na rin kayo ni Nanay Evelyn. So pagka nag-live po kayo, makikita na niya kayo talaga ng personal. So yun po. So yun ay, binigay po si Sir Roel na 1.5. So kayo na pong bahala doon. Iabot ko na po sa inyo. Wait lang na yan kasi
So yun, Nanay Evelyn, may binigay po si Sir Ruel Lipat at para pang ano nga din sa papacheck up, tsaka yung opera, at least napopera na kayo, mababayaran na kahit pa paano, may dadagdag pala po kayo doon sa, may pambabayad nyo doon sa pag-opera ninyo, may binigay si Sir Ruel na 1.5. So yun po, bigay ko na sa inyo, nasa na ba yung 1.5 na pinabibigay ni Sir Ruel. Marami po kasi na si Sir Ruel, tinulungan niya yun, bali sa akin kasi nasa parang 7 na senior citizen na lumapit kay Sir Ruel. So may binigyan ako doon yung sa asawa ng pamangkin ko dahil sa dalawa niyang anak na may skin asthma, tapos yung isa ay yung sumunod parang may autism na sign, no, kailangan magpa-check up, tapos yung bunso nila kailangan laging may ointment para dun sa kanyang skin asthma, tapos parang dextrose na pampaligo ng bata, ng baby. So yun, Nay, ito may binigay si Sir Ruel na 1.5 para pandagdag para dun sa pangangailangan tawag dito na gamit ninyo, pang-opera ko ninyo. So ito, Nay, hawak, Nay, 1,000 tsaka 500, so mali 1.5 po yan. Malinaw na talaga. Nakikita nyo na, Nay. So yung binibigay ko sa inyo last time, parang hindi nyo talaga na ano yun. Ano pa talaga, ginaganon ka ng So yun nga ngayon, Nay, nakikita nyo na yun. Salamat sa Jesus. Salamat, sabi ko. Yun ay dagdamutan nyo na lang po muna yung binigay ko sa Ruel. So, sana malaking tulong po sa inyo. At least yun, kahit pa paano, magandang balita dahil na-operahan na kayo. Ngayon, nakikita nyo na ako ng malinaw, ng maayos. Nakikita nyo na rin si Sir Ruel ng maayos. At yun, maraming salamat tayo sa tiwala. At ano naman po magkakabi ninyo kay Sir Ruel? Salamat po, Sir Ruel Lipat. Maskin paano matulungan ako, kay maskin yung nakakita na ako po sa malinaw na ang paningin ko sa pag-tingin ko. Baka makalive ako sa Friday, makita ko na ang mukha mo na malinaw na ang paningin ko. Salamat sa Diyos. Mukhang lalo kasi nang makita niyo po parang nakangiti na kayo na alam ko na nakita niyo na talaga. Oo. Kaya wag mo na lang hawakan to yung sa baba lang. Sa baba lang. Kasi ikot lang yan sa taas. Kaya mo lang siya gumalaw. Kaya mo lang siya gumalaw. So yun ay maraming po salamat sa tiwala po ninyo at yun, nagpapasalamat po kay Sir Ruel, kay Sir Ruel Lipat, kay Ma'am Luz Lipat, kay Sir Jeroy Lipat, kay Ma'am Percy Official Channel at sa buong team. So maraming salamat po sa mga tulong, no, na binibigay po ninyo sa mga kababayan ho nating nangangailangan ng tulong. At the same time yun, Ma'am, maraming salamat din na Evelyn sa tiwala po ninyo na kahit pa paano makakapagbigay kami ng kunting assistant po sa inyo, no, sa inyong pangangailangan. So, pagpasensya nyo na muna kasi nga kami hindi pa talaga mga mga sumasahod sa aming mga channel. So, talagang yung binibigay na tulong sa mga humingi ng tulong, mga lumalapit, galing pa po sa sariling bulsa ng lalong-lalo na ni Sir Ruel. So yun na, maraming salamat. Thank you po. Salamat tayo, ha. At natutuwa ko dahil na-opera na kayo, nakikita na natutuwa ko dahil yung reaction ninyo, yung tawa ninyo na ano ko na, nakakakita na talaga kayo. Okay na, salamat. Salamat sa ito, ha. Yan, nakita niyo po si Lola Evelyn na tuwang-tuwa po siya at nakakakita na. Salamat din po kay Delio TV dahil kung hindi po sa kanya, hindi po natin makikilala si Lola Evelyn na taga doon po sa kanilang lugar na paoperahan na kaso kulang po. Kaya baka pag umakyat po siya sa susunod kong live, matulungan po natin siya muli. Bali, pangatlong pagkakataon na po yon. Una, pina-check up po natin siya, pinakuha ng laboratory, pamasahe, papuntang sa doktor niya. Tapos ito nga po ang pangalawa. At sana pagka makaakyat siya sa susunod kong live muli, siguro next week, matulungan po natin siya muli. Yan, nakakatuwa naman po siya at kahit paano ay masigla si Lola.
Nakita niyo po na sabi niya dati ay wala siyang nakikita na aninag. Pero ngayon talagang kitang-kita niya po si Delio TV personally. At yun nga, gusto raw po makaakyat sa ating live para makita tayo at makapagpasalamat.